What is up? What is up, guys? Real Austin here. Welcome back to my channel. And for today's video, nakita nyo naman kung anong suot ko ngayon. Ito ang pag-uusapan natin ngayon. Alright? So, mag-quick ride lang tayo gamit itong bago nating helmet. Pero bago ang lahat, intro muna. What is up, guys? Nandito na naman tayo ngayon sa kalsada. At nakita nyo naman kung anong suot ko. Naka red helmet tayo na bagay sa CB1000R na red din. So anyway, pag-usapan na nga natin tong helmet na to kasi bagong kuha ko lang to sa DHL. So pinadala sa atin to ng ating kaibigan na nasa Europe. And salamat nga pala sa aking barkada. Anyway, so pag-usapan natin tong helmet na to. Ano ba tong gamit kong helmet ngayon? So guys, ito yung helmet na Rurok 4.0 na track. Ito yung truck na Rurok na ginawa sa Europe. At sabi nila, ano daw to, wala na daw noise sa background. Well, dito i-share ko sa inyo kung ano experience ko. Kasi meron din akong Rurok 1 version 1 na crimson red. And eto nga, nag-jump tayo sa Rurok track na 4.0 carbon. So sabi sa description doon, 10% lighter than the Atlas daw to na Rurok, which is true kasi nung trinay ko yung sa timbangan, talaga nga naman na mas gaan. Pero hindi ko na sinamahan ng shockwave kasi medyo may kamahalan and wala naman tayong masyadong mga tropa na nag-shockwave dito sa sa Pilipinas. So naka T-Max lang tayo. Pero ano pa bang masasabi ko dito sa itsura ng Rurok? Anong mga nadagdag? Well, first, ang nadagdag dito yung yung spoiler sa likod. Itong truck na to, ang spoiler sa likod nito medyo mahaba. And kinumpare ko yung shell ng Rurok 1 and then Rurok 4 na truck. Medyo may kalakihan yung shell nito, ng konti lang naman. And as far as I know, mas marami yung available na visor lens nito sa market. So nakakabit sa atin yung day and night na visor para pwede natin gamitin anytime na magra-ride tayo. Hindi na papalit-palit pa ng visor. Yun yung kagandahan nito. And other than that, let's go to the main concern, which is yung mga friends ko, tinatanong ako lagi, ano ba yung wind noise niyan, pre? Yung wind noise nito talaga namang nabawasan, mga boss. Kasi yung dati, yung version 1, medyo talaga maingay. Ito, na-try ko na siya ng high speed. At talaga namang nawala yung yung wind noise na yon. Though yung noise ng engine ng paligid mo maririnig mo pa rin, pero yung noise ng wind hindi na. Parang feeling ko para ako naka HJC na helmet na R511, which is meron din tayo niyan. So ganun ko siya may compare doon sa helmet na yon kung sa wind noise lang naman. And other than that,
Ano pa bang maganda dito? Ewan ko, parang ako pa lang atang ang ano nakikita kong may ganito dito sa ano sa lugar namin. So, bihirang-bihira yung mga nakarurok. Talagang sasadyain mo yung mga rurok na helmet. So guys, talagang sulit yung ating rurok helmet. Ang price range nito mga kamotor siguro nasa almost 50, mga 48, mga ganyan. Kasama na yung shipping fee. Yung shipping fee ko sa DHL siguro nasa 10,000 ganun. So eto mga nasa 38 lang. So mga 48, mga ganun. So pag nahawakan mo naman yung helmet, sulit na sulit guys. So, hindi mo na iisipin talaga yung binayad mo. Ang importante doon yung masaya ka, yung bihira kang makakita na ikaw lang ang meron. So hanggang dito na lang ako guys. Thank you again for watching and you ride safe and peace.